Mahal kita. Paano kung sumali ako sa mga multo? You will never have to come back to the hospital. You would never have to cry again. You could be happy. Alam ko kung ano ang tinatanong niya. Kung sumali siya sa mga multo, ibig sabihin niyon ay kamatayan. Sweetie, kung sasali ka sa mga multo, it will break mommy's heart. She cried and crying until she died from a broken heart. So Lucas, I need you to promise me something right now. Sabi ko sa kanya. Nagiging basag ang boses ko. Promise me that you will never join the ghost. Ever. Mananatili ka kay Mami, kay Lucius, at kay Dustin. Okay? Okay po, Mami. Pangako ko. At tuluyan na siyang nakatulog. Tapos tinamaan ako ng realization. Pakiramdam ng anak ko ay mamamatay na siya. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa nurse desk. I need the doctor. I need him now. Ngayon na. I need to see my son's doctor. Naguguluhang tiningnan ako ng nurse. Bago tiningnan kung nakahiga na ang anak ko sa kama. Okay lang naman ang anak mo. Nandito ang doktor kapag kailangan siya. Pero ma'am, mas lumala ang kalagayan ng anak ko. Mas malala ang mga hallucinations niya. Okay ma'am, magpapadala kami ng doktor sa lalong madaling panahon. Salamat. Bulong ko bago bumagsak sa sahig. Ang huling narinig ko bago magdilim ang lahat ay ang pagsigaw ni Marcus. Francesca! Nagising ako sa tunog ng mga heart monitor at patahimik na mga bulong. Iminulat ko ang aking mga mata. At bumungad sa akin ang maliwanag na ilaw ng kwarto. Mga ilang segundo lang para mag-adjust ang aking mata. Napagtanto ko kung nasaan ako. Sa isang hospital. Si Lucas. Kumusta siya? Kailangan ko siyang puntahan. Idinantay ko ang aking mga paa sa gilid ng kama at tumungo sa pintuan. Humawak ako sa mga bar ng kama at nag-shuffle patungo sa pintuan. Ang aking katawan ay mahina at naninigas. Ngunit kailangan kong maging malakas para kay Lucas at Lucius. What is he needed me when I was passed out? What is something happened to him? When I reached the door, the hushed whisper became louder and more identifiable. Si Marcos at Carlos ay may mainit na usapan. Binuksan ko ang pinto at nakita kong malaking likod ni Marcos sa pintuan. Si Carlos ay nakatayo sa harap ni Marcos at nang makita niya ako ay nagulat siya. Sinubukan niyang itulak si Marcos ngunit hindi niya magawa. Francesca, I was so worried about you. I thought, puto ni Marcos kay Carlos. Francesca, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa kama. Darating ang nurse para tingnan ka sa ilang sandali. Ayos lang si Lucas. Kasama niya si Lucius at Rebecca. Pinapanatag niya ako habang marahang inalagay ang braso sa aking gitna. Napasinghap ako ng haplos niya. Bahagyang naiwan sa imahinasyon ang manipis na hospital gown. Parang nakapulupot lang ang braso niya sa katawan ko, na walang namamagitan. Kapantay ng mata niya ang mata ko, habang tinutulungan niya akong bumalik sa kama, at hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Ilang oras lang ang nakalipas, ay ganoon din ang ginawa ni Carlos pero kay Marcos, ay mas naramdaman ko ito. Gusto ko talaga si Carlos, pero sinasabi ng puso ko na mahal ko si Marcos. Wait, mahal ba ang sinabi ko? Wait, out loud ko lang na nasabi iyon. No, ang aking anak ay nakahiga sa isang hospital bed. Sa isang lugar na hospital na ito,
At ang iniisip ko lang ay hinalikan ni Marcos ang aking noo. Nakakakilabot na ina. I break the stair with Marcos and look over Carlos, who is standing in the doorway glaring at Marcos. Naramdaman niya siguro ang titig ko. Dahil sa pagkakataong ito, kapag tumingin siya sa akin, ay mukha siyang sira. Parang narinig ko na yung sinabi ko. Ganoon din si Marcos. Francesca, sabi ni Marcos. Oo, I love you too. At iyon ang huling straw. Nadurog ang puso ko sa 1,000,000 peraso. Okay. After that disastrous turn of events kanina with Marcos, bumalik sa normal ang mga test ko at ang doktor. Si Jackson ha. I find it strange that he conducted my test considering he is a pediatric neurosurgeon. But I didn't care enough to ask because once he told me, okay ka lang, puntahan mo ang anak mo. Dito. At inabot niya sa akin ang kanyang card na may bago niyang numero. At ipinaliwanag na nandito siya. Ay kailangan ko ng kausap. Lumabas ako ng kwarto. The way that he looked from me and at Marcos and Carlos was pretty funny. It was almost as if he regarded them as childish for arguing over me. While number 1, ako ay nasa hospital. At number 2, most freaking importantly, my son is in the hospital. Anyway, needless to say, that as soon as he gave me all clear, I got change and lightning speed and sprinted to Lucas' room. Nang pumasok ako kay Rebecca, magkasama sina Lucius at Lucas na naglalaro ng charades. Kasalukuyang si Becca ay nagmimiming na parang manok. Siya'y pumapalakpak sa kwarto ng hospital. Ang aking mga anak ay nasa hysterics at natutuwa akong makita silang nakangiti sa kabila ng stress at pag-alala na dulot sa kanila ng nasa hospital. Para akong nalulunod sa lahat ng stress. Sa pagitan ng pagtawa ay sumigaw si Lucas. Lumilipad na parang dinosaur. Lalong tumatawa silang dalawa. Napangiti ako sa kalokohan nila. Sumunod ang mga input ni Lucius na may pink at birding manok na may paa ng baboy at Pops popcorn. Nagtawanan kaming lahat, pati yung doktor. Hindi ko siya napansin. Nang sumiksik siya kay Carlos at Marcos, pero si Jackson iyon. Tumingin siya sa akin. Binigyan niya ako ng oras para magseryoso ang tingin. At sininyasan akong maupo kasama si Lucas sa kanyang kama. Dahan-dahan ipinatong ni Jackson ang kanyang kamay sa kanyang ulo at hinimas ang kanyang buhok. Hey boy, kumusta ang school? Nakangiting tanong niya kay Lucas. Mabuti naman. Marami akong kaibigan. Best friend ko si Daslin. Mama ni si Auntie Becca at teacher ko. Tuwang-tuwang sagot ni Lucas. Well, napakatalino. Sabi ni Jackson at tumingin sa akin na nakangiti. There was a time we both thought he wouldn't live long to see his second birthday. Never mind start school. See, when Lucas was born, he was fine until about 6 months, when he was vomiting, unbalanced, and lesser developed than his sister. So I took him to the doctor, and he ran tests which concluded that Lucas has an inoperable brain tumor. Jackson is ranked the best pediatric neurosurgeon in the world, and at this point in time, he explained everything so patiently to me at komprehensibo na nagpasya akong ituloy ang operasyon nang maabot ni Lucas ang 9 na buwan sa kabila ng panganib. Si Lucas ay nasa hospital sa loob ng 1 taon na ilang beses lumabas. I'm sorry little man, but you will need to stay here for a couple of weeks until we fix a little problem and you jelly up here.
Itinuro ni Jackson ang bahagi ng utak ni Lucas. Anong meron sa jelly ko? Tanong ni Lucas kay Jackson. Well, nakita mo Lucas. Sa ilalim ng buhok mo ay may bungo. At ito ay napakatigas. Tulad ng isang rock lollipop. At sa ilalim nito ay maraming jello. Ito ay isang napaka-espesyal at mahalagang pink jello na kailangan alagaan ng mabuti. Sabi ni Jackson kay Lucas. Si Jackson ay napakahusay sa mga bata at ito ay nagpapainit sa aking puso. Na kahit siya ay isang doktor na mataas sa medikal, ay nagagawa niyang pasimplihin ang lahat upang ang kaniyang mga pasyente ay maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanila. Bakit may iba ang jello ko sa iyo? Kay Mama at kay Lucius. Namumuo ang mga luha sa aking mga mata at kailangan lahat ng nasa loob ko para pigilan sila. Dahil Lucas, lahat ng tao ay magkakaiba. Ang ilang pagkakaiba ay mabuti at ang iba ay hindi gaanong mabuti. Halos lahat ng jello mo ay parang sa akin, kagaya ng mama mo at ng kapatid mo. Pero may kaunting hindi maganda. Malapit na mawala lahat ng kaunti na iyan. Dahil superheroes ako at ikaw. At laging panalo ang mga superhero kahit anong mangyari. Okay? Tahimik lahat ng tao sa room. And we just hear happy. Okay? Mula kay Lucas, na bumalik sa paglalaro ng charades, kasama ng kanyang kapatid na babae. Lumapit si Jackson sa akin at ipinatong ang isang braso sa balikat ko at sinabi, halika sa labas. Sabi ng mga nurse kailangan natin mag-usap. Tumayo ako at sinundan siya palabas ng kwarto ni Lucas. Sinundan kami ni Marcos ni Jackson. Palabas ng kwarto. Nakatayo kaming lahat sa koridor. Malapit lang para marinig ang tawa ni na Lucas at Lucius. Pero medyo malayo para hindi nila marinig. Jackson begins. What I told to Lucas is not a lie, but only half to. Lumalaki na naman ang tumor na tinanggal ko last time. But this time, hindi na ganoon kalala. Dahil hindi ito nakabalot sa main blood supply ng utak niya. Gayunpaman, doble ang laki nito. At nanganganib akong masira ang bahagi ng kanyang utak na nagtataglay ng mga alaala, kakayahang umanawa, at ng mga wika. Minsan ko na itong narinig at umaasa akong iyon ang una at huling pagkakataon ngunit hito na ako. Pumikit ako at umiyak. Niyakap ako ni Jackson at niyakap ko siya. Paglingon ko kung naiintindihan ba ni Marcos. Pero wala na siya. Nasaan kaya siya? At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.